si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Inday Sara Carpio Duterte, tatakbo di umanong presidente sa susunod na halalan sa 2028 eleksyon. Ito nga mga idol ay pinatotohanan ni Sara Duterte matapos niyang inanunsyo nga mga idol na siya ay tatakbo talaga at totoo na ang kanyang desisyon na kung saan nga mga idol ay wala nang makakapigil pa sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Ang labis na ipinagtataka nga mga idol ng sambayan ng Pilipino at ng kapwa natin Pilipino ay bakit napakaaga pa ang pag-anunsyo na ito ni Inday Sara Duterte ngayong malayo-layo pa ang eleksyon at hindi pa niya natatapos ang kanyang termino bilang pangalawang Pangulo ng ating bansang Pilipinas. Ano nga ba ang totoong dahilan at bakit maagang inanunsyo ni Sara Duterte ang kanyang pagtakbo bilang Pangulo? At ano nga ba mga idol ang mga dahilan niya kung bakit niya ito sinasabi ng maaga? Marahil ang marami sa atin ay nagtataka at nagtatanong kung bakit napakaagang inanunsyo ni Sara Duterte ang kanyang pagtakbo ganong malayo-layo pa ito. Ano nga ba ang totoong rason at dahilan kung bakit niya ito ginagawa? At ang lahat ng ito nga mga idol ay ating malalaman dito lamang sa Opinion Mo TV. Bilang isang Pangulo nga mga idol at bilang tumatakbo bilang Pangulo ay dapat kwalipikado ang tumatakbo dito at dapat ay mayroong kaalaman patungkol sa pagpapatakbo ng bansang Pilipinas. At kung ang isang politiko ay tatakbo lamang dahil sa maitim na hangarin at mayroong balak na gumanti sa mga tao na yumuyurak sa kanila ay ito ay hindi katanggap-tanggap para sa atin. Alam naman natin nga mga idol kung ano ang kwento ng mga Duterte patungkol sa ating bansa na kung saan nga mga idol ay napakaraming anomalya, napakaraming mga investigasyon na sa kanila ay ginagawa. Subalit bakit nga ba itong si Sara Duterte ay atat na maging Pangulo ng ating bansang Pilipinas? At kung talagang totoong mabuti ang hangarin ni Inday Sara Duterte para sa ikabubuti ng ating bansang Pilipinas, kung bakit siya tumatakbo ay hindi naman natin siya pipigilan. Subalit sa kanyang pananalita at sa kanyang mga binibitawang pananalita ay may tila pagbabanta at paninira pa sa kanyang mga kinakalaban na kung saan nga mga idol ay parang paghihiganti ang kanyang layunin kung bakit siya tumatakbo bilang Pangulo. Noong una naman ay matino itong si Inday Sara Duterte na kung saan nga mga idol ay running mate pa ni Pangulong Bongbong Marcos at noon nga ay binibida pa ni Inday Sara Duterte itong si Pangulong Bongbong Marcos at sinasabi pa na dapat at karapat-dapat na maging Pangulo itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil matino daw ito at hindi korap at hindi magnanakaw. BBM ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. I love you, BBM. Subalit ang lahat ng mga sinabi ni Inday Sara Duterte pala noon ay pakitang tao lamang para makakuha ng maraming boto. At noong simula nga mga idol na sila ay nakaupo na at parehong nanalo ay tila ng iba ang ihip ng hangin. At ang unit team na si Inday Sara Duterte at si Pangulong Bongbong Marcos ay naghiwalay na ng landas dahil hindi na nasunod ang kagustuhan ng mga Duterte na salungat sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos. At dito nga mga idol ay unti-unting lumitaw ang totoong ugali ni Inday Sara Duterte at sinasabi na hindi niya totoong kilala di umano si Pangulong Bongbong Marcos at sinasabi pa niya na hindi sila magkaibigan. Talaga nagkausap niyan, hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. Inyo namang narinig nga mga idol ang mga pahayag ni Inday Sara Duterte na sinasabi niya na hindi sila magkaibigan at hindi niya kilalang lubos si Pangulong Bongbong Marcos. Subalit paano nga mga idol na nangyari na sila
ay naging unit team kung sila ay hindi magkakilala. Ang totoong katotohanan nga mga idol kung bakit galit na galit si Inday Sara Duterte ay hindi nasunod ang kanilang kagustuhan. Kagustuhan na manipulahin si Pangulong Bongbong Marcos, subalit itong si Pangulong Bongbong Marcos nga mga idol ay hindi basta-basta at hindi natitinag sa mga Duterte, kung kaya't ang mga masasamang gawain ng mga Duterte ay isinawalat ni Pangulong Bongbong Marcos, subalit sa kasamaang palad ay siya pa ang naging masama. At ito nga ang totoong dahilan kung bakit tatakbo bilang Pangulo si Inday Sara Duterte, ang makapaghigante. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ano nga ba ang katangian ni Vice President Duterte kung bakit mo siya iboboto bilang Pangulo? At ito pala mga idol ang kanya mga natutunan sa kanya mga magulang. Pakinggan ninyo mabuti nga mga idol ang buong pagmamalaki ni Inday Sara Duterte kung bakit siya naging ganito ay dahil sa kanyang mga magulang. Natutunan ko sa aking paglilingkod, ginagawa ko ang natutunan ko mula sa aking mga magulang. Ganon talaga ako. Bastos ako. Ang ina ninyong lahat. May kinausap. Walang hiya ako. Sabi ni Jesus Christ, magmura ka lang ng mura. Mag-kidnap tayo ng tagakuha, lagay natin, torture natin dito. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Sinasabi ko, I can clean it in 6 months. And after that, I realized na nagkamali talaga ako. Yung sobrang, maybe hubris, it was campaign time, payabangan naman yung kampanya. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Marami rin akong nanakaw po. Marami rin akong nanakaw po. Marami rin akong nanakaw. At sa biglang pag-anunsyo nga mga idol ni Inday Sara Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo sa 2028 ay maraming mga netizen nga mga idol at kapwa natin Pilipino at tila nadismaya nga mga idol sa mga pahayag na ito ni Inday Sara Duterte na tila sinasabi nga mga idol na napakaaga pa para mag-anunsyo at tila parang pamumulitika talaga ang hangarin at paghiganti ang gustong mangyari ni Inday Sara Duterte. Kaya naman ang isa nating kapwa influencer nga mga idol ay nagpahayag din ng kanyang saloobin at tila natawa pa sa mga pahayag na ito ni Inday Sara Duterte at tila katawa-tawa ang kanyang mga pahayag patungkol kay Inday Sara Duterte na kung saan ay hindi talaga karapat-dapat na maging Pangulo itong si Sara Duterte. Tara at sabay-sabay nating pakinggan at panoorin ang mga pahayag ng ating kapwa Pilipino. Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ako si Lovely Granada, tatakbo bilang Pangulo sa buhay ng mga uplok. Wow! Ay, mga bayan! Nagulat ba kayo? Sige nga, paano ang nagulat? Wow! Alright, kunwari nagulat tayo. Sayang naman yung papreskon kung wala tayong reaction. They expected it to be a kind of Granada nga pasabog pero mura na mag-utot. Utot nga. Hastang baklaga. Proverbs 19, verse Wala, may pa-quote ng Biblia. Eh di ba nga minura ng tatay mo ang Diyos at nilapastangan niyo ang Biblia? Kasi nga di ba, for him, the story of creation was a nonsense. May takot ako para sa ating mga anak. Ay, mas lalong takot kami kasi baka mangulimbat ka na naman ng sangkatutak na pera ng taong bayan. Vice President ka pa nga lang, ayaw mo nang sagutin yung tungkol sa confidential funds mo. Paano pa kaya pag naging presidente ka na? Huyo na kami niyan. Paldo-paldo na naman si Mary Grace Piatos ang the Chichirya Gang. Uy, pag ikaw na presidente, talagang wala ng Pilipinas na maibibigay para sa kabataan. Kasi baka binigay mo na kay Xi Jinping. Taishang, Kaohsiung. I offer my life sa mong kigul. I offer my life, my strength, for more confidential funds. There,
I fixed it. Sus, Ginoo. 2026 pa lang, excited na kaayo, nag-announce na. Baka naman sumisignal ka lang sa mga congressman patungkol sa impeachment mo. Ka-excited ba rin mo, Madam Uy? Sige ba, akong ingon nga, permi ka ginapolitika, pero habang busy ang iba, kakatrabaho at kakakayod bilang lingkod bayan, ikaw naman itong kating maging presidente. Bayan! Excited na kayo ang 2028, madam. So, halos wala man gani kay Agi bilang vice presidente. Magsige na lang pangampanya ani hangtod 2028. Pero bago mag 2028, mag Pebrero 23 muna tayo. Confirmation of charges ng tatay mo. Ng tatay mo, Karton. Hoy, aminin. Tuwang-tuwa ka sa nangyayari sa tatay mo ngayon, ano? Kasi nagatas ang emosyon ng mga supporters ni Digo. Oh, little did they know that supporting you is actually abandoning the old man. Because you, Inday, gaining more power only means zero chance for Digong's interim release. Mga Lidia, sina naman tayo sa linyahan yung lilipad na ang agila. Agila sa inyong kalimutan. Hoy! Wak-wak mana. We the Filipinos won't allow a leader na sasayangin lang ang lahat ng ipinaglalaban at ipinanalo natin para sa Pilipinas. Ilalaban natin ang mga mangingisda, and we simply cannot allow another Duterte para yurakan ang dignidad ng Pilipinas by bowing down to China. 2028 is not just about presidential elections. It will be about our dignity as Filipinos. It will be about our sovereignty. Sara Duterte may have the machinery and China's backing, but we, the United Filipinos, have our solidarity. Hindi tayo pasisiil. Mabuhay ang Pilipinas. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa biglaang pagtakbo o pag-anunsyo ni Inday Sara Duterte? At kung sakali nga mga idol na dumating ang 2028 eleksyon, ay bibigyan nyo ba siya ng pag-asa o pagkakataon na maging Pangulo ng ating bansang Pilipinas kahit na alam ninyo ang totoo niyang layunin? Ibahagi nyo naman mga idol ang inyong opinyon sa ating comment section.